Okay mga bossing, magandang araw sa inyo. At syempre, meron din tayong ginagawa dito sa ating shop. Meron tayong Toyota Light Ace. Okay, meron na naman tayong paborito nating sasakyan, no? So, Light Ace natin mga bossing. So, original pa lahat. Alam nyo na kung anong issue ng mga Light Ace natin pagka halimbawang babaran sa traffic. So, kabisado nyo na yan kung meron kayong Light Ace, no? So, marami nating ginagawa sa ating Light Ace para mas tumino, paganday ng lamig, patibayin. Okay, mga bossing? So, ito, stock lahat. Okay, magmula kay compressor, kay condenser, nakaharang pa kay radiator, nakahiga pa rin yung isang condenser sa harapan. So, lahat to stock. Ang gagawin natin dito mga bossing, i-relocate na natin yung ating condenser na nandun sa harap ng radiator, dun sa ilalim. Pero ang maganda rito sa ating Light Ace, gusto nung may-ari na at in-advise natin na i-laminated na natin yung ating condenser mga bossing. So kaya ini-installan natin yan ng panibagong condenser dun sa ating ilalim. Andito yung ating condenser mga boss. Ayan o, naka-laminated na tayo mga boss, tapos meron tayong high speed na pan dyan. Okay? So, hindi na natin gagamitin yung original niyan na condenser para mas, syempre, swabe yung lamig, no? Dahil, syempre, sir, laminated lang naman na medyo mas may magandang pangtanggal ng heat ng ating compressor, mga bossing, no? So, dalawa yan. Isang malaki at, syempre, isang maliit. Kasi meron niyang isang maliit dito sa gitna natin, mga boss. Okay? Yan, no? Tinatanggal na nila. So, may isa yan dyan. Ilalaminated na rin natin yan. At meron na tayong sukat para sa kanya. Okay, tapos ang dalawang evaporator, syempre pinatanggal na natin dyan. Pinabunot natin ng eksakto yung ating isang set dahil nakitaan namin siya na talagang puro sabog-sabog yung gilid. So, kailangan namin ayos ng kabit mamaya, kaya pinabuklat natin kasi yung iba hindi natin tinatanggal pagka good naman yung ibang nasa gilid, pero itong sa kanya kailangan natin iayos kaya pinabunot natin hanggang sa ilalim, no? Evaporator sa harap mga bossing, sa harap evaporator hindi ko pa nakikitaan siya kung may leak o wala, pero kung may leak baka mag-convert din tayo ng laminated evaporator sa harap, no? Pero kung wala naman, hindi natin siya gagalawin. Okay mga boss, ito yung compressor niya, orig din to mga bossing. May ginawa kami noong nakaraan, hindi lang natin yata na videohan yon, pero same sila ng compressor. Ang maganda sa nakita ko rito, para namang medyo sariwa pa, no? So, medyo nalinisan na mga boss, nalinisan na. Pero mukhang good. Pero ang gagawin ko rito, bubuksan ko na yan para masilip natin yung loob at mapalitan na natin ng o-ring sa gitna. Okay, ito yung kanyang laminated. Ito yung kanyang isang condenser mga bossing, serpentine siya. Tapos papalitan na natin siya ng laminated na panibago. Mga boss, ito na yung ating condenser, no? Ito yung ating luma. So yung sa apakadaming bracket nung nilagay nila ron. So yung pan niya, hindi na natin siya gagalawin. So yan na lang gagamitin natin pa na yan dahil pang Starex din naman, may konti rin naman power yan. So hindi na natin siya pero mas maganda sana kung isang malaki na sakto rito para at least mahanginan lahat yung condenser natin. Pero syempre, kung ano yung pwedeng matipid natin mga bossing, doon naman tayo pumupunta, no? Kung ano pa yung pwede pa, ginagamit natin para at least hindi naman masyadong mabigat yung costing. Kasi maganda sana mga boss, lalong-lalo na kung talagang kayo may budget din lang naman, no? Ang gawin hindi surplus, brand nyo rin na auxiliary fan. As in brand new, no? Hindi mga second hand. Kaso ang problema nga lang mga bossing, syempre, kung gusto nating magtipid, talagang kailangan nating ibalik kung ano yung mga pwede magamit muna, no? Okay, so 98 model yung ating Light Ace. So, mas model ito doon sa atin. So, naka-power na to. Kompleto na to. Yung sa atin kasi mga 95 model, manual pa yun. Pero yung sa kanya, all power na to. Okay, yun lang ang gagawin muna natin dito sa Light Ace natin. So, tingnan natin mamaya kung ano makukuha nating response dito. Okay, mga boss, yan yung evaporator niya. Harap, serpentine pa. Syempre, yung likod, serpentine pa, mga bossing. So, ito namang mga to, hindi natin papapalitan kung wala namang issue, no? Pero, halimbawang may singaw, yun ang kalaban natin dyan. Mamaya, dadaanan natin lahat ng check-up na kung saan siya pwedeng matasting kung may leak o wala. Puro naman serpentine to mga bossing. Okay, syempre, at shoutout kay Boss John Michael, tama? Ay, taga saan ka, boss? Mandaluyong, malapit lang to sa atin, no? So, ilang taon na ba sa yung Light Ace mo? 3. Okay, 3 taon na kay bossing.
O yun, 98 model to mga boss eh. So, medyo, hindi naman sa matanda na, pero may edad na. Okay, so kaya kailangan nating i-refresh yung ating aircon system. At tama yung decision ni Bossing sa ating mga quotation. Dahil mga boss, pag dito kasi sa atin, marami nating option, no? Ibig sabihin, kung ano lang muna yung sira, yun ang gagawin. Tapos, pwede bang i-upgrade ng medyo maganda? At pwede bang isagad mo na sa pinakamaganda? So, meron tayo dito nun. Tinitingnan lang natin muna yung mga pyesa kung uubra pa sa mga ganun, no? Pero syempre, pagka medyo may konting budget para sa akin mga boss, hindi naman natin na binibigyan ng luho yung ating sasakyan. Pero kung alam nyo yung magiging maganda at saka hindi maganda doon sa mga piyesang luma na pwedeng bumigay, abala, gastos, ilagay nyo na rin sa medyo mas okay na trabaho, no? So, pero kung wala pa talaga, meron tayo dito na mga pwedeng gawin. O mamaya mga bossing, abangan natin to kung ano makukuha nating response na lamig dito sa ating light ace na to. Mga bossing, ito na yung ating condenser. Okay, so nalagyan na natin siya ng tamang oxpan, yung shroud natin. So pasok naman, may konting-konti lang dito pero goods naman. So para at least kahit paano mahanginan niya yung buong condenser natin. Siyempre, dyan pa na natin tinap sa kanyang bracket para urig pa rin naman ang datingan. So may konti lang adjustment dito mga bossing sa ating fitting sa pinakang half union niya dyan para maitap natin yung original natin dyan, no? May konting conversion lang yan pero all goods naman yan. Okay, so kabit na lang yan yung kabilang side sa gilid, goods na. Okay, kabit na, very good. Okay, matibay naman mga boss. Okay, so yun na lang. Dalawang evaporator na lang tayo mga bossing. So ipa-flashing na lang muna natin yun. Tapos check up kung may leak o wala. Sana wala namang leak. Para at least hindi naman na medyo maubos yung yung laman ng bulsa ng ating kliyente, no? Sayang kasi. Kung okay pa naman, wag nating palitan. Mga boss, ang maganda lang pag nakababa ng buo yung set ng ating evaporator, hindi yung inaangat lang natin yung alahati. Nalalagyan natin ng mas magandang dikit yung mga gilid na pwedeng magkaroon ng siwang, no? Matatakpan natin ng maayos. Hindi ka mukha doon, mahirap dukutin, no? Yung nga lang, medyo abala lang talaga yung tanggalin yan dahil sa ilalim pa ng chassis yung ibang mga tornilyo. Pero mas mahina mga boss, tanggalin talaga. Okay, nakakabit na yung compressor natin. Okay, may linya na papunta rin sa ilalim ng condenser. Siyempre, yung condenser doon, very good na. Condenser dito sa harap, mga boss, nakatap na rin. Okay, ayan na yan, no? Bagong bago. Okay, likod na lang, kinakabit na yung evaporator natin mga bossing. Tapos, leak test tayo. Ayan, nakakabit na. Boss, pakisigurado lang ayun, no? Tapos yung mga wiring ng ating relay, ng ating mga pan mga bossing. Ito mga relay na to, sabi nung may-ari, sa mga pan daw yan eh. So babaguhin na natin, i-correct na natin yung nakakalat na mga wire na yan. Saka nakaipit pa yan dito mga boss, oh. May cover yung ating makina rito. So umiipit pa yan dito. So kaya papalinis na lang natin. Sa ilalim natin papadaanan na butas, lagyan natin ng insulation na ganito. Okay. Mga bossing, yan na yung mga wire na tinanggal natin. Okay. So wala nang kalat dito sa ating battery. Saka yung mga nakalawit yan. So tanggalin na natin yan. Siyempre ginagawa na yung ating wiring mga bossing. Ayan na yung wiring natin. May mga insulation na yan. Tapos original na relay na yan mga boss. O shout out kay Boss Pong. Shower out. O yan, lalatag na lang yung mga boss. Pan, dalawang pan. At syempre yung papuntang compressor. Okay, so yun na lang ginagawa. Nakaligtas na tayo. Tapos maglo-load na tayo ng freon pag nailatag na natin yung ating electrical. Ayusin na natin yan kasi
Kumbaga sabi nga nung mayari, naduguan na rin lang. Eh, kung ano pa yung pwedeng i-correct, i-correct na natin, no? Kagaya nga nung electrical niya. Uy, bago ang distributor Electronic na yata to, no? Yung sa akin ano pa, namamatay yung ano natin yan, yung kuryente, contact point, no? Papalitan ko rin ng ganyan yung sa akin. Okay, evaporator sa likod mga bossing, ayan na, nakasetup na. Okay, clear naman na yung mga gusto nating mangyari sa mga dugtungan. So very good na yan. Sana wala nang singaw yan dyan para sulit mga boss. Doon sa hose natin, ayun may dalawang hose yan. Pabaybay pa yan doon sa ating gilid ng siding. Aakyat pa yan doon, papunta dito sa louver natin, no? Kaya pagka may mga singaw-singaw yan dito, negative na makapag-response ng ganong kalakas na hangin yan dyan. Yan ang sakit ng light ace natin. Tapos sasabayan mo pa mga boss nung upuan na nakalagay dito. So ang nangyayari, lalo na kung ang ating upuan ay mga naka-seat cover, ang nangyayari doon, lumalawlaw pag minsan, pag mahaba yung seat cover, lumalawlaw dito or dumidikit dito, nasa-suction ng ating blower motor, mas hihina pa. Ito lang ang suction ng ating blower motor mga bossing, papunta ron. Ang problema nga, yung upuan, halos ilang inches lang yung pagitan niyang suction ng ating blower kay bangko. So kaya medyo sakal. Kaya kahit anong gawin mong lakas ng kuryente, kung walang suction yung ating blower motor, wala ring ibibigay yan dun papuntang evaporator, no? O kaya check natin mamaya yung bangko niya kung meron sa ilalim na pwedeng maka-block dito sa ating suction ng ating blower motor. Okay mga bossing, nag-load na tayo nung ating light ace pero tinigil muna natin, no? Kasi yung ating alternator hindi kumakarga ng maayos, kaya pinapalitan pa natin ng panibagong alternator tong ating light ace. So mamaya lalagyan ulit natin to ng gauge, tapos testingin natin, no? Kasi nakapag-load na kami, hindi pa lang fully charged pero meron na siya. Alternator na lang ang kailangan naming asikasuhin, okay? Okay mga boss, yan yung ating alternator. So papalitan talaga natin kasi hindi kumakarga ng maayos tong kanya. Pero kapapalit lang daw niyan, wala pang 1 taon yan. May issue, kaya kailangan natin mapalitan kasi apektado yung aircon natin mga bossing. Para makapag-testing tayo ng maayos mamaya. Mga bossing, napalitan na natin ng alternator kasi kahit i-revolution siya kahapon, hindi siya umaangat. Pakirebo nga pare. Yun. Kasi kahit anong gawing revolution kahapon mga boss, 12 lang talaga siya. So kulang. Makakapag-tasting na tayo ng aircon. Very good na yung alternator natin. Mga bossing, nag-load na tayo ng Freon at may reading na tayo na kulang ng 40 ang ating low side. High side natin wala pang 160. O mga 160 lang mga boss. Good na yung ating Freon. Konting-konti na lang yan. Gumagana naman mga pan mga bossing, malalakas naman. Dito sa likod, gumagana rin. Okay, testing tayo ng lamig sa loob. Pero tumutulo na yung tubig mga bossing. Ayun o, mukhang malamig naman. Mga bossing, testing tayo ng lamig. Malamig naman mga boss. Nakakuha na siya ng 10. Bumababa siya. Okay, nag-automatic din naman. Malamig naman. So, very good naman yung ating nakuhang lamig. Papaikutin pa natin yung Freon. Makapag-circulate ng konti. Yung low side natin, medyo gusto ko pa sana mas mababa sa 40. No? Pero yung compressor na magdadala doon. Pero good naman. Sabi naman ng may-ari, tuwan-tuwa na. Very good naman daw. Kaso mga bossing, yung araw tiningnan namin kung bubukas pa yung ating ulap, mukhang negative konti. Hinahabol sana natin yung mainit na temperatura Pero mukhang alanganin, no? Pero papaobserbahan ko na lang yan. Malapit naman si bossing sa amin. So mandaluyong lang to. Konting biyahe lang, nandito na siya. Okay, so papaalam na muna tayo mga bossing. Ayun, shoutout ulit sa inyo mga bossing. Merry Christmas sa inyo ulit. At syempre, Happy New Year. Nawa, next year, mas maganda pa yung ating pagsasamahan at maka-encounter pa tayo ng kakaiba. At may upgrade pa natin mga bossing yung ating skill. At saka yung ating mga tools kung meron pa. Basta mag-upgrade tayo na mag-upgrade mga bossing. Pati yung ating shop. Okay, so pati yung shop natin, sana makapag-upgrade tayo ng mas malaki na.
Sana po ano pa tayo, makalipat pa tayo sa mas magandang shop, no? Para mas komportable pa yung ating mga trabaho na pwedeng gawin, no? Okay, so magpapaalam lang tayo kay bossing. Okay mga bossing, okay, very good na tong ating light ace. Papaobserbahan na lang natin kay bossing. At syempre, magpapasalamat muna tayo kay bossing. Boss John Michael, salamat ng marami. Bossing, anong masasabi natin? Very good ba? Kukuhain ko yan, wala ako eh. At tawagan na lang kita. I-ano mo na lang ako. Bigyan na lang kita nito ng ano. Makakuha lang muna ako. Isa na lang kasi to eh. Bala kasi ni bossing, bilhin na lang tong ating thermometer, pero nag-iisa na lang. Bibigyan na lang natin siya pag nakakuha ulit tayo sa supplier. Okay, yun. Boss Michael, salamat na marami ha. Salamat sa tiwala. At obserbahan mo, balitaan mo kami kung anong mapapakiramdaman mo pa, ha? Okay, thank you. Ayun, salamat. Merry Christmas, boss. Thank you. Ayun lang mga bossing, salamat ulit sa inyo. Siyempre, Merry Christmas ulit. At siyempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.